Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Dr. Rafael Santos. Mahigit 30 taon na po akong tumutulong sa ating mga Ginoo, lalo na sa mga senior na maibalik ang kanilang kalusugan, sigla at kumpiyansa sa sarili pagkatapos ng edad 60 sa paraang natural, ligtas at walang mga mapanganib na gamot. At ang ibabahagi ko po sa inyo ngayon ay maaaring hamunin ang inyong akala tungkol sa pagtanda. Dahil narito po ang isang palaisipan, ang mismong bagay na ginagamit natin para pakalmahin ang ating tiyan ay maaari rin palang suportahan ang mas mahusay na sirkulasyon at kasama nito ang isang mas malakas at mas konektadong bersyon ng inyong sarili. Sa ilang sandali lang, ibubunyag ko po ng eksakto kung paano inumin ang baking soda hakbang-hakbang para suportahan ang inyong katawan mula sa loob palabas. Ang simpleng pagbabagong ito ay maaaring makatulong sa inyo na makaramdam na mas buhay, mas naroroon, at mas parang kayo ulit. Kaya samahan niyo po ako. Siguradong gugustuhin ninyong marinig ito. Bago po tayo magpatuloy, kung hindi pa ninyo nagagawa, inaanyayahan ko kayong i-save o i-bookmark ang artikulong ito. Sa ganoong paraan, hindi ninyo makakaligtaan ang anumang mga payo sa hinaharap na partikular na idinisenyo para tulungan kayong maging mas malakas, mas malusog, at mas may kumpiyansa sa anumang edad. At kung ang mensaheng ito ay tumatagos sa inyo, pakitype lang po ang 1 sa comment section sa ibaba. Kung hindi naman pakitype ang 0, binabasa ko po ang bawat tugon at narito ako para mas mapabuti pa ang aking paglilingkod para sa inyo. Ngayon, para maintindihan kung bakit napakalakas ng simpleng gawaing ito, kailangan nating tingnan kung ano talaga ang nangyayari sa loob ng katawan pagkatapos ng edad 60. Dahil ang katotohanan po, karamihan sa mga kalalakihan ay hindi nawawalan ng intimasya o enerhiya dahil lamang sa edad. Nawawala ito dahil unti-unting bumabagal ang sirkulasyon taon-taon. At kapag naintindihan ninyo kung bakit nangyayari iyon, makikita ninyo kung bakit ang baking soda ay maaaring ang nawawalang piraso. 1. Bakit bumagal ang sirkulasyon pagkatapos ng edad 60 at bakit naaapektuhan nito ang lahat? Naaalala ko pa po noong unang beses na isang pasyente ang tumingin sa aking mga mata at sinabing, "Dok, hindi ko na po ramdam na lalaki pa ako." Hindi po tungkol sa lakas o kalamnan ang tinutukoy niya. Tungkol ito sa koneksyon sa simpleng saya ng paggising na may enerhiya, pakiramdam na buhay, pakiramdam na kailangan. At ang totoo, hindi po kakaiba ang kanyang kwento. Habang tumatanda ang mga kalalakihan, may nagbabago sa loob. Hindi ito palaging biglaan. Nagsisimula ito ng dahan-dahan. Siguro napapagod kayo pagkatapos ng maikling lakad. Siguro mas malamig ang inyong mga kamay at paa kaysa dati. Siguro ang intimasya ay parang malayo na. At dahan-dahan, ang dating walang kahirap-hirap ay nagiging isang pakikibaka. Pero hindi po ito kahinaan. Ito'y biyolohiya. Pagkatapos ng edad 60, nagsisimulang kumonti ng husto ang produksyon ng inyong katawan ng nitric oxide, isang natural na compound na tumutulong mag-relax at magpaluwag ng inyong mga daluyan ng dugo. Kapag hindi sapat ito, nahihirapan ang dugo na dumaan sa inyong mga ugat. Ang resulta,
mabagal na sirkulasyon, mas kaunting oxygen sa inyong utak mga kalamnan, at oo, sa mga bahagi ng inyong katawan na tumutulong sa inyong maramdaman ang sarili sa kwarto. Wala po iyan sa isip ninyo, nasa dugo ninyo iyan. Ang mahinang sirkulasyon ay hindi lang nakaaapekto sa pagganap, binabago nito kung paano kayo mag-isip, kung paano kayo matulog, pati na kung ano ang nararamdaman ninyo tungkol sa inyong sarili. Sa paglipas ng panahon, ang mababang daloy ng dugo ay humahantong sa pamamaga, pagkapagod, brain fog, o pagiging makakalimutin at papawalang pakiramdam ng koneksyon. Hindi po katakataka na maraming kalalakihan ang nakakaramdam na parang may bahagi sa kanila na nawawala. Pero heto po ang sinasabi ko sa bawat lalaking pumapasok sa aking opisina, porket may bumagal hindi ibig sabihin na hindi na ito maibabalik. Ang daloy ng dugo ay maaaring suportahan. Ang inyong katawan ay maaaring tulungan. Dahan-dahan natural at walang panibagong bote ng gamot sa inyong tabi ng kama. Ngayon, paano kung sabihin ko sa inyo na may isang bagay na nasa inyong kusina ngayon? Isang bagay na mura, ligtas at nakakagulat na epektibo na maaaring makatulong na ibalik ang daloy ng dugo at enerhiya sa paraang hindi pinag-uusapan ng karamihan sa mga doktor. Baka magulat kayo sa sagot. Pag-usapan natin ang baking soda, pero hindi lang basta paggamit. Isang partikular na paraan na siyang gumagawa ng lahat ng pagkakaiba. Kung narito pa rin kayo at ang mensaheng ito ay mahalaga sa inyo, pakitype lang po ang numerong 1 sa comments para malaman kong nakikinig kayo. Malaking bagay po na malaman na umaabot ito sa tamang mga tao. Ngayon, magpatuloy po tayo. Marami pa akong gustong ibahagi sa inyo. 2. Ano ba talaga ang ginagawa ng baking soda sa loob ng inyong katawan? Noong una kong natuklasan ang mga pag-aaral tungkol sa baking soda at sirkulasyon, aaminin ko po, medyo nagtaas ako ng kilay. Palagi ko itong iniisip bilang isang bagay na inilalagay sa ref para sumipsip ng amoy o kaya'y hinahalo sa isang basong tubig para sa sinisikmura. Pero habang mas pinag-aaralan ko ito, mas napagtanto ko na ang abang puting pulbos na ito ay may higit na potensyal kaysa sa inaakala ng marami. Alam niyo po, habang tayo'y tumatanda, humihina ang kakayahan ng katawan na i-regulate ang pH, ang balanse sa pagitan ng kaasiman, acidity, at pagiging alkalina, alkalinity. Sa paglipas ng panahon, ang inyong sistema ay maaaring maging mas acidic, lalo na kung kumakain kayo ng mga processed food, hindi sapat ang inom ng tubig, o nabubuhay sa ilalim ng matagal na stress. Ang acidic na kapaligiran na iyon ay lumilikha ng pamamaga, nagpapahigpit ng mga daluyan ng dugo at ginagawang mas mahirap para sa dugo na dumaloy ng malaya. At kapag bumagal ang daloy ng dugo, bumababa ang enerhiya, lumalabo ang kaisipan, at nagiging mahirap ang intimasya. Dito po nagiging kahanga-hanga ang halaga ng baking soda. Kapag ininom ng tama, sa tamang dosis at sa tamang oras, ang baking soda ay nagsisilbing natural na alkalizer. Tinutulungan nitong ibalik sa balanse ang inyong katawan. At kapag naibalik ang balanseng iyon, may isang kamangha-manghang nangyayari.
Nagsisimulang mag-relax ang mga daluyan ng dugo. Gumaganda ang produksyon ng nitric oxide. Nababawasan ang pamamaga. Ang inyong dugo na dating malapot at mabagal ay nagsisimulang dumaloy ng mas malaya ulit. Ang pinabuting sirkulasyon na iyon ay hindi lang nakaaapekto sa inyong puso. Naaabot nito ang bawat bahagi ninyo. Ang mga kalalakihang nakatrabaho ko ay madalas magulat na mas gising sila, mas panatag, at mas konektado sa kanilang partner. Uulitin ko po, hindi ito mahika. Ito'y simpleng pisyolohiya. Binibigyan ninyo ang inyong katawan ng kapaligiran na kailangan nito para gawin kung ano ang idinisenyo nitong gawin. Pero heto po ang susi. Gumagana lang ito kung gagamitin ninyo sa tamang paraan. Nakakita na po ako ng napakaraming tao na sumusobra iniisip na mas marami, mas maganda, at nauuwi lang sa discomfort o mga problema. Ang kapangyarihan ng baking soda ay nasa katumpakan. Ang isang maliit na pagbabago na ginawa ng tama ay maaaring lumikha ng epekto sa buong sistema ninyo. Kaya paano nga ba ito? Ito dapat inumin. Ano ang ligtas at epektibong paraan na ginagamit ng mga kalalakihang lampas 600 na may tunay na resulta? Hayaan ninyong gabayan ko kayo hakbang-hakbang. 3. Ang tamang paraan ng paggamit ng baking soda para sa sirkulasyon at sigla. Hayaan ninyong ibahagi ko ang isang bagay na natutunan ko pagkatapos ng mga dekada sa panggagamot. Ang pinakamaliliit na bagay, kapag ginawa ng tuloy-tuloy at tama, ay madalas na lumilikha ng pinakamalalaking pagbabago. At pagdating sa baking soda, kung paano ninyo ito ginagamit ay kasing halaga ng kung ginagamit ninyo ito. Ilang taon na ang nakalipas, may pasyente po akong nagngangalang Roberto a 108 anyos, isang retiradong inhinyero. Matalas ang isip, mabait ang mga mata, pero nadidismaya. Dok, sabi niya, ginagawa ko naman po lahat ng dapat kong gawin. Naglalakad, kumakain, ng mas maayos na tutulog. Pero iba pa rin po ang pakiramdam ko, mabigat, matamlay. Nang isaayos namin ang isang bagay lang, kung paano at kailan siya umiinom ng maliit na dosis ng baking soda, nagsimulang magbago ang lahat. Kaya hayaan ninyong ituro ko sa inyo ng eksakto kung ano ang ibinahagi ko sa kanya. Una, ang dosis ay dapat maliit, isang kapat, 1/4 na kutsarita ng puro food grade na baking soda na hinalo sa isang basong tubig, mga 8 ounces o 240 ml na nasa room temperature. Iyon lang po. At mahalagang inumin ito unang-una sa umaga, bago mag-almusal, bago magkape, kapag ang inyong katawan ay natural na mas acidic pagkatapos ng magdamag na hindi pagkain. Doon pinakamakapangyarihan ang epektong alkalizing. Hindi lang kayo basta umiinom ng kung ano. Nire-reset ninyo ang inyong internal na chemistry. Inirerekomenda ko rin po na gawin ito 3 hanggang 4 na beses lamang sa isang linggo, hindi araw-araw. Ang layunin ay hindi para lunurin ang inyong katawan sa sodium o pilitin ang anuman. Ang layunin ay dahan-dahang suportahan ang inyong dugo, mga ugat, at sistema ng enerhiya sa paglipas ng panahon. Isipin ninyo ito na parang pagtutono ng makina kaysa pagre-revolution nito. At kung gusto ninyong mapahusay ang epekto
Maaari kayong magdagdag ng katas ng kalamansi o lemon o isang kurot ng natural na asin. Pero kahit ito lang kapansin-pansin na ang mga resulta, tumawag sa akin si Roberto pagkatapos ng mga 2 linggo. Para pong may nagbukas ulit ng ilaw. Sabi niya, mas maraming enerhiya, mas malinaw na pag-iisip at oo ang intimasya ay naging posible ulit. Pero ang baking soda ay isang piraso lang po ng palaisipan. Dahil kapag nagsimulang gumanda ang sirkulasyon, may isang bagay na mas makapangyarihan ang nagsisimulang bumalik. Isang bagay na kinatatakutan ng maraming kalalakihan na nawala na ng tuluyan. Pag-usapan natin yan sa susunod. Kung kasama ko pa rin kayo at nakikita ninyong mahalaga ito, sige po at itype ang numerong 1 sa comments para lang malaman kong narito kayo at angkop sa inyo ang sinasabi ko. Ngayon, magpatuloy po tayo sa ika-4 na punto. 4. Ano ang nararanasan ng mga kalalakihan? Isa po sa mga pinakakasiyasyang bahagi ng aking trabaho ay ang makarinig mula sa mga kalalakihan na akala nila ay tapos na ang kanilang pinakamagagandang araw hanggang sa napagtanto nilang mas marami pa palang buhay na natitira sa kanila kaysa sa kanilang inaakala. At hindi po ako nagsasalita tungkol sa mga himala o biglaang pagbabago. Nagsasalita po ako tungkol sa mga totoong lalaki tulad ninyo at ako na gumawa ng maliit na pagbabago at sa wakas ay nagsimulang maramdaman ulit ang kanilang sarili. Naaalala ko po ang isang partikular na lalaki, si Carlos, 71 anyos, dating high school coach. Matibay ang kamay pero makikita mo ang pagod sa kanyang mga mata. Hindi lang po ito tungkol sa sex doc, sabi niya sa akin. Tungkol ito sa pakiramdam na ako pa rin ito, na tinitingnan pa rin ako ng asawa ko sa paraang dati. Tumimo po iyon sa akin. Ilang linggo matapos simulan ang routine sa baking soda, tumawag siya sa akin para lang magpasalamat. Sabi niya, hindi naman daw siya tumatakbo ng marathon o ano paman, pero may kakaiba. Mas malinaw ang kanyang mga umaga. Mas mabilis bumalik ang kanyang enerhiya pagkatapos maglakad. At ang koneksyon niya sa kanyang asawa ay naging mainit ulit. Hindi minadali, hindi pinilit, naroroon lang. Para pong nakikinig na ulit sa akin ang katawan ko, sabi niya. At hindi lang po siya. Sa paglipas ng mga taon, nakarinig ako ng mga kwento mula sa mga kalalakihan nasa edad 60s, 70s, pati na 80s. Sabi ng iba, mas matalas ang kanilang isip sa maghapon. Ang iba naman ay nabanggit ang mas kaunting pag-ihi sa gabi. Marami ang nagkukwento tungkol sa isang tahimik na kumpiyansa na bumabalik sa kanilang mga relasyon. At halos lahat sila ay iisa ang sinasabi, sana nalaman ko ito ng mas maaga. Ang nararamdaman po nila ay hindi lang pisikal. Emotional din. Kapag gumanda ang sirkulasyon, naaabot nito ang bawat sulok ng inyong buhay. Mas malakas ang pakiramdam ninyo. Mas buo kayong humaharap. At ang kislap na iyon ang pakiramdam na buhay. Nagsisimula itong bumalik, pero gaano man kalakas ang mga kwentong ito, may iba pa kayong kailangang malaman. Dahil kung hindi kayo mag-iingat, madaling magkamali rito. At kung magkamali kayo, baka masira ninyo ang mismong progreso na pinaghirapan ninyo. Kaya pag-usapan natin kung ano ang hindi dapat gawin at ang pinakamalalaking pagkakamali
na dapat iwasan. 5. Mga karaniwang pagkakamali na dapat iwasan. Sa paglipas ng mga taon, nakita ko po kung gaano kalakas ang epekto ng mga simpleng gawi kapag ginamit ng tama. Pero nakita ko rin kung gaano kadaling masira ang progreso minsan dahil sa mabuting intensyon. At kaya napakahalaga ng bahaging ito. Dahil bagamat maaaring napaka-epektibo ng baking soda, may ilang mahahalagang pagkakamali na maaaring makapigil sa inyo o mas malala makasama. Ang una po ay ang pag-iisip na mas marami mas maganda. May mga lalaki na pong bumalik sa akin na nagsasabing, "Dok, kung nakatulong ang isang kapat na kutsarita, baka mas mabilis gumana ang isang buong kutsarita." Hindi po ganyan gumagana ang katawan. Ang sobrang baking soda ay maaaring magdulot ng labis na sodium sa inyong sistema, makairita sa inyong tiyan at aktwal na magpataas ng presyo ng dugo. Hindi po ito tungkol sa pamimilit ng pagbabago. Tungkol ito sa pagsuporta sa natural na ritmo ng inyong katawan. Ang mas kaunti ay tunay ngang mas mabuti. Ang pangalawang pagkakamali ay ang pag-inom nito araw-araw ng walang pahinga. Kailangan ng inyong katawan ng mga siklo ng pahinga kahit sa mga mabubuting bagay. Ang paggamit ng baking soda 3 o 4 na beses sa isang linggo ay nagbibigay sa inyong sistema ng oras para mag-adjust at tumugon. Ang pagpilit nito araw-araw ay maaaring magkaroon ng masamang epekto. Pangmatagalang suporta po ang ating hinahabol dito, hindi mga mabilisang lunas. Isa pa pong karaniwang issue ay ang paggamit ng mababang kalidad na baking soda na may mga dagdag na filler o aluminum. Palagi pong piliin ang malinis food grade na bersyon. At huwag kalimutan ang tubig. May ilan na pong matatapang na sumubok inumin ito ng tuyo at sabihin na lang natin na hindi naging maganda ang resulta. At panghuli, ang hindi pakikipag-usap sa inyong doktor, lalo na kung meron kayong alta presyon problema sa bato o nasa restricted sodium diet. Kahit ang mga natural na remedyo ay nararapat sa parehong respeto tulad ng anumang gamot. Mahalaga po ang inyong kasaysayang pangkalusugan at ang inyong kaligtasan ang dapat mauna. Ibinabahagi ko po ang lahat ng ito hindi para takutin kayo, kundi para bigyan kayo ng kapangyarihan. Dahil kapag naiwasan ninyo ang mga pagkakamaling ito, binibigyan ninyo ang inyong katawan ng pinakamagandang pagkakataon na tumugon ng lubusan. Pinapayagan ninyong mag-ugat ang tunay na pagbabago. Ngayon, maaaring nagtatanong kayo, paano ko po isasagawa ang lahat ng ito? Ano ang unang hakbang at paano ko malalaman kung talagang gumagana ito para sa akin? Ating talakayin kung ano mismo ang susunod na gagawin at kung paano simulan ang paglalakbay na ito ng may kumpiyansa. Ano ang susunod na gagawin? Kung umabot po kayo hanggang dito, may mahalaga itong sinasabi sa akin, handa na kayo. Hindi lang mausisa, hindi lang interesado, kundi tunay na handang gumawa ng isang bagay para sa inyong sarili. At ang magandang balita po, hindi ninyo kailangang baguhin ng buo ang inyong buhay para maramdaman ang pagkakaiba. Kailangan ninyo lang magsimula sa isang maliit tuloy-tuloy na aksyon. Heto po ang aking rekomendasyon. Bukas ng umaga bago mag-almusal, bago magsimula ang ingay ng araw,
Maghalo ng isang kapat na kutsarita ng food grade na baking soda sa isang basong tubig, mga 8 ounces o 240 ml na nasa room temperature. Haluin ito ng dahan-dahan. Huminga ng malalim at inumin ito ng dahan-dahan. Hindi minadali, hindi nagagambala. Kayo lang ginagawa ang unang hakbang tungo sa mas mahusay na sirkulasyon, mas malinaw na enerhiya, at mas malalim na koneksyon. Subukan po ito 3 o 4 na beses sa isang linggo, hindi araw-araw, at bigyang pansin kung paano tumutugon ang inyong katawan. Huwag asahan ang mga paputok. Hindi po ito magic trick. Pero pagkatapos ng ilang araw, maaari ninyong mapansin na gumigising kayo, na may kaunting linaw, naglalakad, na may kaunting gaan, mas panatag sa inyong mga pag-uusap, mga iniisip, mga relasyon. Hindi lang po ito tungkol sa pagganap. Tungkol ito sa presensya, sa pakiramdam na kayo ulit ang pinakamagandang bersyon ng inyong sarili at maiaalay ang bersyong iyon sa mga taong mahal ninyo. At huwag po ninyong gawin ito ng mag-isa. Makipag-usap sa inyong doktor kung may mga alalahanin kayo. Ibahagi ito sa isang kaibigan na maaaring pareho ang nararamdaman, at pakinggan ang inyong katawan. Mas marami itong alam kaysa sa madalas nating inaakala. Ganito po ito nagsisimula. Hindi sa isang reseta, hindi sa isa pang pangako sa bote, kundi sa isang tahimik na desisyon na ginawa sa inyong kusina. At mula roon, ang mga pagbabago ay maaaring kumalat sa mga paraang hindi ninyo inaasahan. Ngayon, bago po tayo magtapos, may isang huling bagay akong gustong iwan sa inyo. Ito ang pinakamahalagang mensahe sa lahat, at ito'y isang bagay na hindi madalas marinig ng napakaraming kalalakihan, lalo na habang sila'y tumatanda. Manatili po kayo, dahil ang bahaging ito ay maaaring magbago ng tuluyan sa paraan ng inyong pagtingin sa sarili. 7. Huling mensahe mula kay Dr. Paeng Santos. Kung may isa lang po kayong bagay na kukunin mula sa lahat ng ating napag-usapan, ito po sana iyon. Hindi pa po kayo lampas sa inyong kasibulan. Hindi kayo masyadong matanda huli na o malayong malayo na. Ang paghina na maaaring naramdaman ninyong gumagapang sa paglipas ng mga taon ay hindi permanente. Hindi ito senyales na tapos na ang inyong pinakamagagandang araw. Ito po ay isang hudyat. Ang inyong katawan na humihingi ng suporta, hindi ng pagsuko. Napag-usapan po natin kung paano tahimik na humihina ang sirkulasyon habang tayo'y tumatanda, kung paano bumabagal ang produksyon ng nitric oxide, at kung paano ang nag-iisang pagbabagong iyon ay maaaring makaapekto sa lahat, mula sa enerhiya hanggang sa linaw ng isip at koneksyon. Nalaman natin kung paano ang isang simple at pamilyar na sangkap tulad ng baking soda, kapag ginamit ng tama, ay makatutulong na muling balansehin ang inyong sistema, suportahan ang inyong mga daluyan ng dugo, at ibalik ang isang bagay na kinatatakutan ng maraming kalalakihan na nawala na ng tuluyan. Narinig ninyo ang mga totoong kwento tapat mula sa mga kalalakihang tulad ninyo, at nakita ninyo na hindi ito tungkol sa paghabol sa kabataan. Ito'y tungkol sa pagbawi ng sigla, pagpapakita ng buo pakiramdam na malakas at naroroon sa inyong buhay, sa inyong katawan, sa inyong mga relasyon.
Mahigit 30 taon na po akong umuupo. Kaharap ang mga kalalakihan na gusto lang maramdaman ulit ang kanilang sarili. At masasabi ko po sa inyo, ang edad ay hindi ninyo kaaway. Ang disconnection po ang kalaban. At sa sandaling simulan ninyong alagaan ang inyong katawan nang may intensyon kahit sa maliliit na paraan, sinisimulan ninyong baguhin ang inyong kwento. Kaya kung ang inyong mga umaga ay naging matamlay, kung ang inyong kumpiyansa ay nadulas, kung tahimik kayong nag-iisip, kung ganito na lang ba ito magtatapos, alamin po ninyo na hindi kailangang maging ganito. Mayroon na kayong panimulang punto. Isang maliit na baso, ilang umaga sa isang linggo, at isang kaisipan na nagsasabing, hindi pa ako tapos, hindi ako humihina, pinipili kong alagaan muli ang aking sarili. At kung sakaling magduda kayo sa desisyong iyan, hayaan ninyong ipaalala ko sa inyo, may dahilan kung bakit narito pa rin kayo, nakikinig pa rin, naghahanap pa rin. Ang dahilang iyon ay ang inyong susunod na kabanata. At sulit po ito sa bawat hakbang na gagawin ninyo para makamit ito. Heto po ang isang aral sa buhay na natutunan ko at naibahagi ng hindi mabilang na beses. Ang inyong kalusugan ay hindi isang destinasyon, kundi isang tuloy-tuloy na paglalakbay ng maliliit at maingat na mga pagpili. Bawat araw ay nag-aalok ng pagkakataon na mamuhunan sa inyong sarili, alagaan ang inyong kapakanan at mamuhay ng may sigla. Huwag hintayin ang krisis para gumawa ng pagbabago. Magsimula ngayon, gaano man kaliit ang hakbang. Ang kapangyarihang baguhin ang inyong mga huling taon ay nakasalalay sa mga pang-araw-araw na desisyong ito. Kung ang mensaheng ito po ay may kahulugan sa inyo, kung nagbigay ito sa inyo ng linaw, pag-asa, o kahit isang sandali lang para huminga at mag-isip ng iba tungkol sa inyong kalusugan, lubos ko pong pasasalamatan kung maglalaan kayo ng segundo para ipakita ang inyong suporta. Pakiclick lang po ang like button o mag-iwan ng positibong reaksyon para malaman kung umaabot ito sa mga taong nangangailangan. Maaaring maliit lang ito, pero mas malaki ang naitutulong nito kaysa sa inaakala ninyo. At kung may kilala kayong kaibigan, kapatid, kapitbahay, sino mang tahimik na nakikipaglaban sa enerhiya, kumpiyansa o koneksyon, huwag po ninyong sarilinin ito, ibahagi ninyo sa kanila. Hindi natin ito madalas na pag-uusapan at ang isang simpleng artikulo na tulad nito ay maaaring ang tulak na hinihintay nila. Gusto ko rin pong marinig mismo mula sa inyo. Pakiusap, mag-iwan po kayo ng komento sa ibaba. Sabihin ninyo sa akin kung ano ang pinakanagustuhan ninyo o nasaan na kayo sa inyong sariling paglalakbay. Nagsisimula pa lang ba kayong seryosohin muli ang inyong kalusugan o sinusubukan ninyo na ang lahat pero kaunti lang ang progreso? Mahalaga po ang inyong kwento at ang inyong boses ay maaaring makahikayat sa iba na gawin ang unang hakbang na iyon. Inaanyayahan ko rin kayong i-follow ang aming mga update para sa iba pang kaalaman tungkol sa malusog na pagtanda. Ganito po tayo lumalago ng sama-sama. Isang desisyon, isang pag-uusap, isang araw, sa bawat pagkakataon. Kaya paki-like, share, at comment po sa ibaba. At salamat po sa paglaan ng oras sa akin.
Hindi kayo nag-iisa at hindi pa kayo tapos. Malayo pa po.